Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotes. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay sa mayayaman at pamahalaan. At ngayon din po kahapon ay pagdiriwang ng Assumption of Mother Mary. So, ngayon ay babasahin po natin ang mga mensaheng ito mula po rito sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 41 hanggang 46. Ito po yung mensahe. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamalaanin ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang panahon o takdang oras. Pinagpala ang aliping madarat na gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalaanin siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang kanyang kapwa niya aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 15, hanggang talatang 21. Ito po yung mensahe. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukid. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magtatayo ko ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kahit magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Ang ino ngayon, mapupunta ang mga inilan mo para sa iyong sarili. Ganyan nasasapitan ng sino mang mag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit tuwa naman sa paningin ng Diyos. Papatuloy po natin sa kay Apostol Santiago, Kabanata 5, talatang 4 hanggang 6. Ito po yung mensahe. Sumigaw ang mga manggagawa sa inyo mga bukurin. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyo mga bukurin. Dahil hindi niya ibinibigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga ani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayo na para mga hayop na kakatayin. Pinatulan ninyo at ipinapatay ang mga taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 6, talatang 7 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring toyain ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay ng walang hanggan. Kaya't huwag tayo mabago sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kundi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya.
Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Pasalamatan po sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Salamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo at gayon po ang ating banal na Santo Maria. Maraming salamat po banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. At yun din ang ating mga anghel na mga kalungkutan. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na gabay sa mayayaman at pamahalaan. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Yung gabay niya sa pamahalaan, yung mayayaman, na inatangan niya na mga laga ng mga kanyang nasasakupan o kanyang pangangalagaan. So, kung ikaw ay mayaman, sigurado may negosyo ka. Kung ikaw naman ay ikaw naman ay nasa pamahalaan, mayroon kang pinamamalaan mo lahat at maging yung mga gawain ng pamahalaan kung ikaw may mataas na katungkulan. So ngayon ay binigyan kayo ng Panginoon Diyos ng mga katungkulan dyan, o hindi lamang yung mayayaman, hindi lamang yung nasa pamahalaan, maging yung mga iba't ibang mayroong pangangalaga o may pinamamahalaan ng tayo mga nasa kalinga natin. Yan. Pwede rin mga magulang, mga ganon. So tayo ay sa gayong mga bagay na ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay maging mahusay sa ating iniatang sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos, na kung sa tayo ay pinamamahala niya para tayo magbigay ng pagkain o para sa ating mga nasasakupan o ating mga pinamamahalaan ng pinamangalagaan. Kaya kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay nasa pamahalaan, so magpairal kayo ng maayos na ekonomiya para mabigyan nyo na sapat na pagkain ang inyong mga mayan at alam nyo na ito naman ng Panginoon Diyos para sa sapat na pagkain ng pangumuhay standard, diba? Yan ang gusto ng Panginoon Diyos sa pamamagitan na banal na Panginoon sa Kristo, iniyan niya yan at isinapraktika rin ng ating mga apostol. So ngayon ay yan yung gusto ng Panginoon Diyos na pamamahala para mabigyan mo ng pagkain yung mga tao o pamumuhay at hindi mo sila samantalahin, abusuhin, kagaya yung sila bigyan mo ng pagkain ay minaltrato mo yung mga miya mo, hinapi mo yung ibat mo, yung halimbawa mga negosyante na yung pasasa doon sa yaman ng mundo, yaman ng bansa mo o mundo, at yung mga manggagawa o mga trabahador ay inyong pinahihirapan, minamaltrato mo ang mga miya mo, pinahiral mo ay yung inyong kasakiman sa pera, kayo ang makinabang. So, hindi dapat ganoon ang inyong gawin sapagkat ayaw ng Panginoon Diyos na kayo ginagabay ng Panginoon Diyos na mamahala ng mabuting matuwid sapagkat mabigat na parusa ang ibigay sa inyo ng Panginoon Diyos kapag hindi kayo naglingkod ng maayos sa inyong mga napapangalagaan, napapamalaan ng mga nasasakupan. Ngayon ay yung sinasabi niya doon sa mga mayayaman na kayo ay nabigyan ng pagkakataon na yumaman kung dinaan nyo sa mabutihan, so binigyan kayo ng pagkakataon na sa inyong pagsisikap ay yumaman. Ngayon kung yumaman na kayo, ang nangyari ay kung nanamantala ka at sinarili mo ang pagyaman mo at naging masama pa ang ugali mo mula doon sa pagsisikap mo, kagaya nung parabola sinasabi ng Panginoon Diyos na mayaman na siya, ang ginawa niya ay sinarili niya yung kanyang yaman, nagimpok siya para sa sarili niya, hindi siya tumulong, hindi niya ginamit yung pera niya para sa mabuting gawain, kundi para sa sarili lang niya. So ngayon ay yung buhay natin ay hindi kayang dugtungan ng kayamanan natin. So, kaya yung kayamanan na yan ay baliwala, mababaliwala kung papanaw ka rin at lalo kung hindi ka naman maliligtas. Kaya para tayo ay bigyan ng pagpapala ng Panginoon Diyos ng buhay at lalong na buhay na walang hanggan, ay gamitin natin yung ating kayamanan, mag-imbok tayo ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng pagtulong sa kabataan natin. So tumulong tayo, gamitin natin sa mabuti, lalong na yung magpapasahod ka ng gusto. Kaya ang sinasabi ng Panginoon Diyos dito ay may mga mayayaman, may mga negosyante hindi nagpapasahod na maayos sa iba't ibang industriya. So ngayon ay
syempre yung Panginoon Diyos ay hindi gusto na ikaw ay mandaya. Gusto niya patas ka. Kung ikaw nga ay binigyan niya ng kaunlaran, dapat ay matuto kang tumulong sa iyong kapwa-tao, lalong-lalo na mula din sa pagpapasama. Sa kayo, kung ikaw ay hindi ganyan yung inyong mga pag-uugali nyo na mayaman ay naging sakin kayo sa pera nyo, sinarili nyo, nang api kayo ng mga manggagawa nyo, hindi ka nabigyan ng patas na sahod o hindi ka pa nagbibigay ng sahod. So kayo ay may malaking kaparusahan siyempre sa Panginoon Diyos. At yung inyong mga, kayo ay hindi, yung pagpapala ng Panginoon Diyos sa inyo ay yan ay maaaring mawala sapagkat kayo ay hindi naging mabuti sa inyo sa kayamanan na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon Diyos para gamitin ito para kayo ay mga laga ng mga tao na kung saan ay dapat nyo pangalagaan, na nagiging katuwang nyo rin para sa pag-unlad. Pero kung dumating yung punto na sinamantala mo sila dahil because gusto mong magsarili na ng kasaking masayaman, so paparusahan ka ng Panginoon Diyos. Hindi lang doon sa takdang panahon na ikaw ay parusahan sa impyerno, kundi maging dito rin sa pamumuhay na ito. Pwede kang turuan ng leksyon ng ating Panginoon Diyos dahil sa masama mong mga gawa. At ikaw ay sinasakin mo yung mga kapatao o yung mga manggagawa mo. Maging nasa pamalaan na pinagkatiwalaan ka ng pera, ang ginawa mo ay pinaburan mo ay yung mga negosyante, pinaburan mo ay yung mga kasakiman. So mananagot ka sa Panginoon Diyos, hindi lamang sa pag-uukom, kundi maging dyan sa panunungkulan mo, lalo na kung corrupt ka pa dyan. So ikaw ay papanagutin ng Panginoon Diyos. Gagawa't gagawa ang Panginoon Diyos ng mga maraan para maituwid ang mga maligayang mga gawa at ang mga tao ay makapamuhay ng maayos. Kaya ang mostly ay yung kapag yung mga tao ay nag-aklas sa inyo sa gobyerno at yung hindi patas na nakikinabang, so isang malaking problema yon ng ating sambayanan. So ngayon ay kapag ganoon ay malaking problema yan, lalo na kung sila ay maka-advance sa nangyayari at matalo nila yung gobyerno, yung persa na ginagamit hindi para sa kapakanan ng lahat at protektahan yung ating bansa at pamilya, kundi yung kapakanan ng sarili nilang mga yaman o pagpapayaman nila. So, yun, hindi nagbibigay ng patas, diba? So, kaya kung iisipin mo, ano ba yung pinoprotektahan ng ating PNP, ng ating AFP, ano ba dito sa Pilipinas? Yung minimum pagpapasahod ng ganun lang na hindi pa maibigay, diba? So, kaya pag nagsaboses ka doon, haharangin ka ng ating kapulisan sapagkat ikaw ay sasaboses doon sa halimbawa na gusto mo ng wage increase, di ba? So ano ang pinoprotektahan nila ngayon? Yung kapakanan noong mga nanunungkulan at mga kakibat nila mga negosyante na aayaw doon sa patas sa sahod, di ba? So yun. Kaya may mga tao na sila ay napipilitang mag-aklas. At yung mahirap yun, kapag gano'n yung magiging problema ng lahat kapag hindi ka nagiging maayos sa pagtutupad ng pamahalaan at yung mga negosyante magiging spitik o magiging hindi patas sa pagpapasahod. Kaya dapat ibigay ng pamahalaan yung tamang ayon sa karapatan, so everybody lives good, walang nagdarahop. Kung walang magdarahop, sino ang magre-rebelde? Diba? At kung patas ang hustisya, bakit magre-rebelde? Diba? Doon pa lamang ay may iwasan nila mag-isip na palitan yung pamahalaan, baguhin yung sistema ng ekonomiya na hindi patas kung sila namumuhayan sa karapatan at hindi naman sila naagrabyado. Diba? So ngayon ay kaya dapat sana yung ating kaya ang gabay ng Panginoon Diyos sa atin, magabayan yung pamahalaan, yung mamamayan na kayo ay maging patas sa pagpapairal ng ekonomiya mula dyan sa paggabay nyo sa mga mamamayan na kayo magpairal ng magandang pagpapasahod. Ibigay nyo yung tamang sahod, ang kanilang mga sahod, at hindi sa gayon ay magkaroon ng gulo or maging kaparusahan sa ginagawa nila ng mga naglaban sa pamahalaan. So yun. Kaya mahirap yung ganun.
Kaya ginagabay niya para tayo ay maging mapayapa at maging maunlad ang lahat ng pamumuhay. So everybody lives good. Gayun man, ay ginagabayan din niya ang mga manggagawa at ang lahat ng mga tao kahit ganun kasama. Yung ang mga abusado sa pamahalaan at yung may mga switik na negosyante, tayo ay manatili sa pagpapaira ng pagpapad ng kalooban ng Panginoon Diyos at tayo ay magpaira ng kapayapaan at hindi naman tayo gumawa ng mga hakbangin na lalabag sa batas or hindi ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Nagagawa ka ng kaguluhan because hindi patas yung ekonomiya, di ba, mga ganun mga bagay, at yung pamahalaan ay mga abusado. So tayo ay manampalataya ng lubos sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad at pagsasaboses at paggabay sa ating pamahalaan kagaya ng ginagawa natin, ay ito ay sumunod sa ating Panginoon Diyos at gumawa ng mabuting pamamahala para magbigay ng sapat na sahod sa kanyang mga mamamayan. Sahod pa lang yon, hindi pa kabuuan. So ngayon sana ay yung karapatan ng pantao ay patuloy na mapag-ibayo ng ating pamahalaan niyaan bilang paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating mamayan kung paano ito magbibigay ng sapat na pagkain sa kanyang mga nasasakupan. Dapat ayon sa karapatan ng ikanga, yung sapat. Hindi lamang usapin ng pagkain niya, kundi yung ikabubuhay ng mga tao. Dapat ayon sa karapatan. Patupad ng pamahalaan at kung sino yung mga sinasabi nila na nangingibabaw na ngayon nakakontrol ay dapat ay umayon doon sa karapatan kung paano ito sapagkat kung ikaw ay existed na may malaki ka ng negosyo ay kaya mo ibigay yon. So ngayon yung iba umaangal kasi nga hindi kagaya sila ng mas malalaking kumpanya. Kaya nga pinag-aaralan yan kung paano maging patas yung pagpapasahod na yan. Sa kapital pala makikita na. So kaya hindi po pwede na kaya magagawa ng ating pamahalaan na makapamuhay tayo ayon sa karapatan. May mga bansa na kapitalismong bansa at mga demokrasya napakatataas ng sahod kagaya ng Estados Unidos, Taiwan, UK, iba't ibang mga bansa, China, kahit sosyalistang bansa pa, nagpapasahod sila na maayos ayon sa karapatan. Tayo lang hindi, mababa yung sahod natin. Tapos doon sa mga yung latest ngayon ay yung maliit na dagdag lang na 85 pesos per day, hindi na kaibay. So sana magabayan ng ating banal na Panginoon Kristo yung pamahalaan at yung mga negosyante na sila ay ibigay yung nakarampot na yun at magpaunlad sila ng lubos ng kanilang mga empleyado, ng mga manggagawa para higit pa silang makapamuhay ayon sa karapatan. So yan. At yung pamahalaan pag-isipang mabuti yan. Kasi yung pamahalaan natin hindi naman hindi niya talaga magabayan kung paano magne-negosyo na ang lahat at magbibigay ng trabaho ayon sa karapatan. So madali lang naman gawin yun. Kaya lang, yun ang problema natin. Hindi nga mabigyan ng full employment. Mabigyan pa ayon sa karapatan yung sasahurin. So ibig sabihin, iilan lang yung po pwedeng makakamit ng standard na sahod. So sa ilang mga maulad na kumpanya. Pero yung iba, hindi na. Yung na magpuputag pa ng negosyo, ang sariling pamilya mo, nahihirapan ka pa. Diba? Magpasahod ka ng ilang tao, magpuputik pa ng negosyo. Di ba dapat kapag gagabayan mo yung single proprietor, partnership, corporation, from micro to large corporation, dapat alam mo yung yung initial outlay ng capital niya o yung production at kikitain. Di ba? So sana magabayan yung pamahalaan, may patubad ng gusto yan para lahat mamuhay ayon sa karapatan. At tayo ay paghimalaan ng Panginoon Diyos sa gabay ng Banal na Santa Maria ng pagpapaunlad at nakagabayan din niya ng ating Banal na Santa Maria iba't ibang mga bansa na makatulong sa atin para makamit natin yung standard na yan. Pero tayo mga Pilipino may problema rin sapagkat yung iba naman ay nagiging ayaw niya na sundin yung ganyang klase ng mga pamantayan. So kaya iilan ay patuloy na nakikinabang at yung ilan ay hindi. Kaya problema malaki, walang trabaho pero meron kumikita na malaki. So
Kaya dapat ay lahat ay mamuhay ayon sa standard na pamuhay at may trabaho. So ang hindi lang makapamumuhay ng may trabaho, syempre yung mga PWD. Pero kahit PWD, mabibigyan sila ng ating pamahalaan ng magandang pamumuhay, maging ayon sa karapatan pa rin, kahit ganun yung status ng pamumuhay nila. Sila ay makapamumuhay na maayos, di ba? Because ang ating gobyerno ay hindi lang doon sa kinakalap na buwis para makatulong doon sa mga ganung klase ng kalagayan at sa pamumuhay natin, ay mayroon tayong mga yaman sa bansang ito na mga minimina, yung mga mining, mga ganyan, na tutustos sa ganyang klase ng mga halimbawa mga non productive na mga mamamaya kagaya ng PWD. Hindi naman, diba? Sino lang ba ang hindi makapagtatrabaho sa bansang ito? Only PWD lang, diba? Or yung mga talagang wala naman, fully disabled. Pero not everybody, kapag umilad ka ng 21 and above, even 18 yung high school nga, naging productive pa, diba? Pero kung tutuusin, dapat ang productive after mo ng college, doon maging produktibo ang lahat. Yung mababaro na sa pag-aaral, lahat dapat yan, technical and professional, diba? So kaya sana ay pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos ang bansang ito, na tayo ay patuloy na bigyan ng kaunlaran. Hindi lang tayo lang, buong mundo, at makapagtulungan tayo na pamuhay ay sa karapatan. Magkaroon ng magandang ekonomiya, siyempre ang kaunlaran dyan, kapayapaan, para maiwasan yung gulo, epekto ng ekonomiya, epekto ng buhay at pamumuhay. Kaya muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng ating banal na Panginoon Kristo at naliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Kristo ang inyong buhay at espiritu, nagabayan kayo sa kaligtasan, sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa kaligtasan spiritual. Yan. At sana patuloy tayong isugo ng banal ng Panginoon Kristo, ang banal na Santa Maria. Sana gabi at tayo ay gabayan niya ng banal na Santa Maria na Panginoon Diyos ng presensya ng kanyang presensya mula sa kaliwanagan at iba't iba niyang mga pagmimala para magabayan ng bansang ito ang buong mundo mula dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, na tayo gabayan niya ng kanyang presensya, ng kanyang mga pagmimala mula kay Banal na Santa Maria at iba't iba niyang mga pagmimala, mga kaliwanagan na yan, na tayo ay magabayan at makita natin yung presensya ng Panginoon. Hindi lang yun, sa iba't iba pa niyang mga pagmimala, magabayan tayo sa pagtalima ng mabuting balita. At doon sa Interfaith Unity, patuloy natin hinikayat yung lahat ng mga relihiyon mula Kristiyano at iba't ibang mga relihiyon. Sana maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at tayo ay magkaisa sa Interfaith Unity para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan sa paniniwala na nauwi doon sa sigalutan, awayan, karahasan, digma. Bagos ay nakapagpapairal tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulong ng iba't mabuting aral ng mga reliyon sa ating sa Interfaith Unity. At nakagabay tayo dun sa bawat family, community, bansa, sa lahat, sa buong mundo, bawat lahi, lipi, at lalo na dun sa pamahalaan, sa pagpapatupad nito ng kanilang mga pamamahala, lalo sa karapatan, magabayan natin. At sa gayon ay ito ay maging makatulong ang pagpapairal ng pamahalaan ng kapayapaan through the legality. So yan ay naging barya para maiwasan din, makaiwas yung mga iba't ibang mga reliyon sa kanilang sigalutan o maaaring di magkakaano. But higit sa lahat syempre yung pagkakaisa sa Interfaith Unity at ating mapalago lalo ang ating pangunawa sa ating mga iba't ibang mga reliyon. At doon sa CBCP and Vatican Church, sana patuloy po kayong maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo, at sana patuloy niyo pagbuklorin ng sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating muling kakayanan, tayo patuloy na nananampalataya ng gabay ng kaliwanagan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at gabay ng Banal na Santa Maria at mga angel ng kalangitan. Nagabayan tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa paggabay sa lalong lalo na sa pamahalaan. Na magabayan natin yung pamahalaan ng mabuting balita, kagapay ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos
kanyang pagmimilagang kaliwan ng iba. Santa Maria, titik tumalima sa pagpapairal ng mabuting pumamahala, patas na ustisya mula sa gabay ng mabuting balita. Yan, at kapangyarihan ng Panginoon Diyos. At ang mga mamamayan ay makapamuhay ng maayos, mabuti, maunlad, mapayapa. Higit sa lahat ay makakapanampalataya sila sa ating banal na Panginoon Diyos ng hindi tayo makapamuhay ng mabuti. Muli, sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ay sa mabuting balita. At ating hinihikayat ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, mga kapamalaan na tayo ay magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon Diyos mula sa Panginoong Iso Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.